Bismillah. So, mga kababayan, so mga Pinay, nasa Pinas na gustong magbalak mag-abroad. May agent man kayo o wala, so ito ang kakailanganin. Yan yung kakailanganin sa requirements sa new passport. May pinakita na ako sa inyo. May video. Kung kailangan nyong kumuha ng passport, so ito yung mga requirements niya sa mga bagong nagbabalak kukuha ng passport. So ito yun. So pag may mga ganito na kayo, 'di ba? Yung iba kasi may mga agent. So yung agent ang nangangailangan, yung agent ang magbabayad ng lahat. So may iba din na like me, nung unang punta ko dito, gusto ko talagang mag-abroad. So ang ginawa ko nung gusto kong mag-abroad, sarili ko talagang pera sa pagkuha ng passport. Wala pa akong rehistro noon so gumawa ako ng late registered para lang then nung nakuha ko na yung late yung pagkatapos kong mag-late registered, mga 3 months ata. So pagkatapos nun, tinanong ko ulit sa NSO, ngayon PSA na dati NSO pa dati. So tinanong ko sa NSO kung andun na yung late registered ko, kasi sabi nung sa office sa munisipyo na pinagrehistrohan ko, sabi niya 3 months daw. So ipapas na nila sa makukuha ko na daw doon sa NSO after 3 months. So nagantay-antay ako. Pagkatapos noon, nung pumunta ako sa NSO, dala-dala ko na lahat yung ibang mga requirements para makakuha ako ng passport. Alhamdulillah, may nakita akong agent. So sinunggaban ko yung opportunity na yun. Tinanong niya ako kung gusto ko ba daw mag-abroad. Sabi ko, oo, kaya kumuha ako ng ganito. So wala nang paligoy-ligoy pa. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin dito. Sugal na. Para sa mga anak ko, sugal na siya. So nung sabi niya, sige, pupunta tayo kasi nag-sub-agent lang siya nung time na yun way back 2017, that time, first abroad ko. So nung nakita ako ng sub-agent, sabi niya punta tayo sa bahay. So dinala niya ako sa agent talaga. Nung time na yun, pumirma agad ako ng parang application para mag-abroad. Yun ata yun. Kasi yun ang nabasa ko doon Tapos nilagyan na ng picture. Agad-agad. 3 days lang sabi ng agent na pumunta tayo agad sa Maynila. Alam mong buo ang loob ko talagang mag-abroad. So kahit buo man ang loob kong mag-abroad, 50-50 pa din, kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin dito, anong madadatnan ko dito. Basta ang iniisip ko lang, magtrabaho ako para sa mga anak ko. Yun lang. Tapos tinatanong ko sa sarili ko, kakayanin ko ba yung mawalay sa mga anak ko? Kakayanin ko ba ang ganito? Parang gano'n na. Pero pumapatak pa din sa isip ko, ginagawa ko to para sa mga anak ko.
sa mga anak ko talaga, yun ang pinaghuhugutan ko ng lakas. Time man na parang nanlulumo ako, parang nasa baba na ako, pero bumabangon pa din while nasa Maynila ako. Lahat ng mga trials natanggap na anuhan ko, yun bang lahat ng mga trials andun na. Tapos every Sunday pumunta talaga ako sa church, humihingi ako ng guidance ng Panginoon na sana okay ang puntahan ko, parang ganun lang. Tapos yun na, nag-antay ako ng mga ilang months ata yun, mga 3 months, parang ganun, 3 months. Nung pag-antay ko, nasa Maynila ako, nagstay kami sa accommodation. Yung sa accommodation din, matatry mo din doon, ano ang paghihirap doon sa accommodation. Tapos sasabihin, okay, magtiis na kayo kasi magtiis na kayo na 1 month, one day lang ang kain kasi para din masanay kayo, hindi nyo alam kung ang pupuntahan nyo, kung may kakainin kayong kanin or ubos lang, parang ganun. Yun ang kasi sa while na foundation ka pa lang sa Pilipinas, sasabihin na sa'yo lahat kung ano ang mangyayari, pero hindi naman, 'di ba? Hindi naman lahat magsasuffer ng ganon, pero kung may mga anak kayo, yun lang talaga ang paghuhugutan nyo ng lakas. Pamilya, anak, dapat ilagay nyo talaga sa isip ninyo na magtatrabaho ako para sa pamilya ko, para sa anak ko. Kasi pag naisip nyo yun, bigla kayong lalakas kasi yun ang lakas ninyo, pamilya ninyo, anak ninyo, yun talaga, ganun talaga ang paghuhugutan nyo ng lakas. Kasi yan yung ginagamit kong lakas para matanggap ko yung mga trials na pagdating mo dito. At yun na nga, nung pasakay na ako ng eroplano, may halong tuwa, kaba, na hindi mo ma-explain kung ano ang mangyayari, kung ano ang kahinatnan, kung ang dami mong tanong sa sarili mo na masasagot mo lang pala pag andito ka na. Lahat ng mga tanong mo, isa-isa yang masasagot pag andito ka na, magtatrabaho ka na sa US or magtatrabaho ka na sa abroad. Sa akin kasi, kaya sa Middle East ko, sa Middle East ko ang topic, nasa Middle East. Hindi ko iaano yung sa ibang experience ko lang naman ito. Pero kahit experience ko ito, dapat kong i-share sa inyo para may idea kayo kung ano ba talaga ang Middle East. Tapos yun na nga, nung andito na ako, hanggang damam lang ako dati. Tapos kinuha ako ng ng tauhan ng amo ko. Nagstay ako sa kanila ng mga 1 week ata. Oo, 1 week nagstay ako sa kanila. Pagkatapos ng 1 week na yun, pinabiyahe niya ako, hinatid lang niya ako sa sasakyan, sa bus, kasi may bus din dito So, inano lang niya ako sa bus, hinatid lang niya ako sa bus. Paghatid niya sa bus, binigyan lang niya ako ng pagkain, tapos
₱50 na pera. Tapos, yun lang, sinabihan na niya yung maniho, yung bus driver na wag mo siyang pababain ng hindi sa saktong babaan niya. Pero before noon na sumakay ako, tinanong ko talaga yung naghatid sa akin, anong mangyayari sa akin? Ako lang mag-isa magta-travel, anong gagawin ko? Natatakot ako, sabi ko sa kanya, natatakot ako, mag-isa lang ako magta-travel. Ang daming tao sa bus kasi ano yun yung bus na yun, passengers ba, namamasahero lang din naman yun So, parang sa atin lang din. So, nung tinanong ko sa kanya na anong gagawin ko, paano ako, parang ganun. Tapos sabi lang niya sa akin, wag daw ako mag-alala kasi sinasabi na daw niya sa maniho, sa driver ng bus, kung saan ako patungo, kung saan ako dapat i-stop nila. At yun na nga, nung bumiyahe na yung bus, natatakot din ako kasi nung time na yun wala pa akong abaya. So, naka-jeans ako. Hindi pala safety talaga sa atin na yung fit sa atin yung isusuot natin. Nung bagong salta tayo dito na hindi fit yung bagong salta tayo dito na fit yung isusuot natin, hindi talaga pala maganda. Kasi yung sa akin, nung sumakay ako ng bus, lahat ng pasahero ng bus ay puro lalaki. Puro lahat sila lalaki, ako lang yung babae. Tapos naka-jeans ako noon, fit yung suot ko. Tapos makikita mo talaga, mararamdaman mo na tinitingnan ka ng tao, tinitingnan ka nila. Pero yun lang ako, na hindi lang ako naimik. Hindi ko lang sila pinapansin na inaano ko lang na hindi ko sila napapansin. Basta nagpray lang ako noon na gabayan ako ng Panginoon, andyan siya sa akin sa pag-travel ko ngayon sa bus papunta kung saan man ako. Sugal na ako noon sumugal na ako. Tapos yun na nga, nag-stop over kami, may stop over din pala sila nung bus na yun. Tapos sinabihan ako ng maniho na bumaba ka, kumain ka, sabi or mag-CR ka man lang. Sabi ko ayoko, natatakot ako. Tapos sabi ng maniho, sige lang, sasamahan na lang kita kung saan ka, kasi yung naghatid sa'yo, siya yung nagsabi sa akin na hindi ka pababayaan. Alhamdulillah, mabait din naman pala yung maniho. Kaya hindi niya ako iniwan. Siya yung nasa akin, parang lahat na security guard, parang lahat na. Alhamdulillah, thank you pala dun sa maniho na yun, sa driver na yun. Tsaka yun na nga, dumating na ako sa lugar kung saan talaga ako. Tapos yun na, naghintay pa din ako. Sobrang naghintay ako, ilang oras akong naghintay na makuha ako ng amo ko. Kasi nagta-travel pa din sila papunta sa kinaroroonan ko. Yun na, nung kinuha ko, yung amo kong babae ang kumuha. Tapos akala ko yung driver, baba din. So, si madam ang kumuha sa akin. Tapos akala ko yung maniho, yung driver pala, akala ko yung driver, baba kasi nakapurma din yung driver na yun So, sinasabihan ko pa siya na baba. Nung nalaman ko siya na driver pala, kinabukasan na. Kasi nung pagdating namin, ang dami niyang tinanong,
ang amo ko ay hindi marunong mag-English. Ako din naman hindi marunong mag-Arabic kasi bagong salta. So, ang ginawa namin, tinatanong niya ako, tinatranslate ng maniho, tapos tinatranslate ng maniho sa Ingles, tapos ako na ang sagot ko ay English, tinatranslate din ng maniho ng Arabic. Tapos yun na naintindihan ng amo ko kung ano ang sinasabi ko din at kung ano din ang tinatanong niya. Parang naintindihan namin gawa ng translation ng maniho. So yun na nga, dumating na kami sa bahay ng amo ko. So yung amo ko pala ay matanda na siya. First time akala ko papa siya ng amo kong babae, pero hindi pala. Yung amo kong babae pala, asawa pala siya nung amo kong lalaki. Kasi kinabukasan nalaman ko din na yun pala nga, mag-asawa pala sila. Alhamdulillah, okay naman yung amo kong lalaki. Pero okay yung sitwasyon ko sana doon, okay na. Pero yun na nga, mga babae pala na kahit mababae man o malalaki, hindi pala maganda na kahit marunong tayong mag-English at magaling tayo sa trabaho, hindi pa din pala sapat. Kasi sa experience ko, tuloy-tuloy na tong sinasabi ko ha, based on my experience. Yun na nga, nung start ngayon, dumating ako. So, kinabukasan, start agad ng trabaho, diba? Kaya, yun nga ang sabi ko sa inyo, even marunong tayong mag-English, masipag tayo sa trabaho, pero may kulang pa din. So, need pala natin talaga marunong mag-Arabic kahit sa basic man lang, basic na mga Arabic. Yung bang mga kagamitan sa kusina, yung mga kagamitan na madalas ginagamit nila. So, yun pala kailangan na malaman natin kung ano pala ang mga Arabic nun. Especially sa mga gamit na nasa kusina. Yun talaga importante. Kasi based sa experience ko, nung mga 1 week ata ako noon, na-start na akong magtrabaho. So, yung amo ko kasing lalaki, always na lang siyang nasa kwarto niya. Kung lalabas man siya kasi matanda na, kung gusto man niyang lumabas, pumunta, titingnan niya yung lahat ng mga business niya. So, may maniho siyang nag-guide sa kanya. Kaya hindi na siya pwedeng yung amo ko hindi na pwedeng makalakad ng walang kasama. So, pag nasa bahay siya, nasa kwarto lang siya. So, yung amo kong babae ang natingin, mag-uutos, parang ganun. So, nung time na yun, may kasama akong isang Uganda. So, yung Uganda na yun din, ay hindi masyado ding marunong mag-Arabic. At marunong siyang mag-English, pero hindi din siya masyadong nakakaintindi ng Arabic. Magwa 1 year na siya, pero hindi siya marunong din mag-Arabic. Gawa ng hindi sila magkakaintindihan ng amo ko, kasi yung amo ko Arabic, siya English. Kaya mas maganda talaga na kahit tayo, marunong talaga tayo sa mga basic na mga Arabic, lalo na yung kung ano ang mga Arabic na
kung ano ang mga Arabic ng nasa loob ng kusina, mga gamit sa kusina, mga gamit sa pagluluto sa kusina. Ganun talaga. Kasi sa experience ko, nung 1 week na akong nagtatrabaho, pinabayaan lang din ako ng kasama kong Uganda. So, nung una, inutusan ako ng amo ko na bigyan daw siya ng tinidor. So, yung tinidor, hindi din siya marunong mag-English, kaya ang sinabi niya sa akin is shoke. Tapos, yun, inaksyon niya sa kamay niya, sabi niya ganyan daw, ganyan, 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 ganyan daw, ganyan. Tapos yun na, tinanong ko sa Uganda, tapos sinabi niya ito. So, binigay ko sa kanya. Nung inutusan naman niya ako ng plato, sabi niya, bigyan niyo daw ako ng plato. So, in Arabic niya, sabi niya, bigyan mo ako ng sahan hag-akil, sabi pa niya. Tapos sabi ko, ano yun? Tapos yung Ugandang yun ay nasa taas. Sabi ko, ano yun? Tapos bumalik na naman ako. Pumunta ako sa kusina. Tapos hindi ko talaga maintindihan. Pumunta na naman ako sa amo kong babae. Sabi ko, in English ko na naman siya. Sabi ko, ano yung inutos mo sa akin, madam? Anong inutos mo sa akin? Anong inutos mo sa akin? Hindi ko maintindihan. Tapos sabi niya, plato na lalagyan ng kain pa niya. In Arabic niya, anong ilalagay niya na wala mang pagkain sa harap niya? Nagpa-order pala siya nun. Tapos hindi pa dumating, so dapat naka-prepare na. Sabi ko, hindi ko talaga alam. 3 beses ako nagpabalik-balik sa kusina at sa kanya. Wala talaga. Hindi ko talaga madala ang kailangan niya. Kaya nung pang-apat ko nang balik sa kanya, sinamahan niya ako. Pumunta siya doon sa kusina. Sinabi niya, ito. Alam niyo bang ginawa niya sa akin? Binatukan niya ako. Sobrang lakas, ang taba kaya niya, tapos ang liit ko, ang payat ko. Tapos sabi niya, bobo, ito, hindi mo maintindihan, bobo ka, sabi pa niya. Tapos sabay batok sa likod ko na sobrang lakas. Tapos ang liit ko, ang taba niya, so napalakas niya. Nung time na yun, nung lumakas na yung boses ng amo kong babae, tsaka bumaba yung Uganda at pumunta na sa kusina. Nung pagbatok pa niya, yun, nakita ng Uganda, inapahiya ako. Yung naramdaman kong hiya na, yung sabi niya, bobo, ang dami na niyang sinabi. Tapos yun na, yung pagbatok pa lang niya, sobrang sakit na. Lumabas ako, sobrang iyak ko. Umiyak ako ng todo, sobrang iyak ko. Sabi ko sa sarili ko, ganito ba talaga ang mag-abroad? Ganito dito sa Middle East, nababatukan ka pala? Ganito pala? Na lang ako, parang ganun. Pero panay pa din ako iyak. Uuwi ako, parang ganun. So, nung pagkatapos ko nang umiyak, parang napaisip ako, sabi ko sa sarili ko, pumunta ako dito para sa mga anak ko. Pumunta ako dito hindi para sa sarili ko. Pumunta ako dito magtrabaho para sa mga anak ko, para sa kinabukasan ng mga anak ko.
Kaya kakayanin ko 'to. 1 week pa lang naman ako, sabi ko sa sarili ko, kinausap ko yung sarili ko, 1 week pa lang naman ako dito ngayon. So baka matiis ko pa, baka malalaman ko pa kung kahit ano. Kaya yun yung experience ko. Tapos sumunod na naman. Yung Uganda, sabi niya, nung time na yun okay na ako. Nung time na yun nagbinatukan niya ako. Kasi sabi ko, okay lang, kakayanin ko to para sa mga anak ko. Sabi ko, okay lang, hihinto na ako sa pag-iyak. Kakayanin ko talaga to. May mga anak akong naghihintay sa Pilipinas. Sabi ko sa mga anak ko, magtatrabaho para sa kanila. Kaya okay na to, kakayanin ko to, sabi ko. Tapos yun na, pumasok na ako. Tuloy-tuloy na ako sa pagtrabaho ko. Ayun naman, tapos sinundan na naman. Mga 2 weeks na naman ako, sabi ng Uganda. Sabi daw ni Baba na sabi daw ng lalaki na, ng amo naming lalaki na, ako daw, alternate daw kami. Ngayon ako mag-aalaga, ako ang gigising ng maaga, magbibigay ng mga ng pagkain ng amo naming lalaki. Tapos kinabukasan na naman daw siya. Yun lang ang sabi niya, hindi niya ako tinuturuan. Sabi lang niya, gumawa ka ng gawa, gumawa ka ng kape nila, pagkain nila at ilalagay mo doon kasi dapat 8 o'clock nakainom na yung amo nating lalaki ng medisina, sabi pa niya. Kaya yun, sabi ko, okay. Kinabukasan, di ako daw ang dapat kinabukasan, sabi ko, sige. Tapos kinabukasan na, di yun na. Nag-prepare na ako. Alas 7, bumaba ako, nag-prepare na ako ng pagkain nila. Yung Ugandang yun, natutulog pa sa kwarto niya. Sarap ng buhay niya nung time na yun. Kasi yun nga, alternate nga daw kami. Tapos yun na, nung binigay ko na yung mali ko din. Nagkamali din naman ako. Yung termos ng gawa, inalagyan ko ng tea. Yung tea nila dito, yung tsaa nila. Tapos yung ng gawa, yung termos ng gawa, doon ko nilagay yung tea. Tapos yung termos ng tea, yun doon ko nilalagay yung gawa. Parang nagkabaliktad yung paglagay ko. Tapos yun na, uminom na yung amo ko. Pag inom ng amo ko, Diyos mio, nalasahan kasi iinom siya ng gawa. Kapares nung gawa yung dates. Nung pag-inom niya ng gawa, amoy tea, amoy tsaa. Sobrang galit niya. Naku, sobrang galit ng lalaki. Tinapon niya yung baso ng gawa. Buti na lang sa pagtapon niya, hindi niya tinapon sa mukha ko. Tinapon niya sa malayo, pero hindi sa mukha ko. Kung sa mukha ko, yung mukha ko, sobrang galit niya. Ang ginawa mo, hindi ito ganito. Bakit ang gawa amoy tea, amoy tsa, sabi niya. Yung katulong mong, asan ba yung isang katulong? Ba't ikaw yung nagbibigay ng pagkain sa akin? Tapos sobra na niyang galit, pasigaw na. Di sumagot ako na, sabi kasi niya na sabi mo daw na alternate daw kami sa ng pagkain sa'yo. Bukas daw, ngayon daw ako bigay. Tapos kinanan siya, tapos ako na naman, tapos siya. Yun daw sinabi mo,
Pero hindi man niya ako sinabihan kung anong gagawin ko, saan ko ilalagay, anong gagawin ko. Hindi man niya ako sinabihan, kaya nagkakamali ako. Yun, sabi ng amo kong lalaki, kahit na dapat gamitin mo yung utak mo, yun na, gano'n na. Sabi, sumagot na naman ako, sabi ko, hindi ko, sorry nga, sabi ko, sorry, hindi ko din naman alam kasi baguhan lang din naman ako, hindi man niya, dapat, kung sinabi niya, di dapat andyan muna siya para matuto ako, pero hindi niya ako sinabihan na gano'n, hindi niya ako ginaguide na gano'n, kaya, amo ko kasi nag-i-English kaya yun napasagot ako kasi English yung amo kong lalaki kaya naiintindihan ko kaya sinagot ko din siya. Sabi ko, yun na, sabi ko, nung pinulot ko yung baso, sabi niya, ayaw kumain, sabi pa niya, ang dami niyang sinasabi, hindi talaga siya kumain nun. Tapos pinulot ko na yung baso ng kape nila. Kinuha ko yung pagkain kasi ayaw na nga niya. Tapos yun na, nung kinuha ko na, andun na ako sa kusina, doon na naman, umiyak na naman ako. Sobra ko na namang iyak. Sabi ko, ano ba to? Ano ba tong pinasukan ko? Ano ba tong kinagyan ko ngayon? Parang imperno. Yun na nga sabi ko. Kaya sabi ko, iyak na naman ako ng iyak. Tapos yun na, pagkatapos kong umiyak, yun na naman, naisip na naman mga anak ko. Sabi ko na naman, yun, inulit ko na naman sa sarili ko. Pumasok ako dito. Gusto kong mag-abroad para sa mga anak ko. Gusto kong magtrabaho para sa mga anak ko. Kaya kakayanin ko to. Kukunin ko yung mga kiliti nila, sabi ko sa sarili. Kaya yun na nga guys, yun na nga mga mga babae kagaya ko na gusto abroad. Hindi lang yun yung experience ko dito, kaya hindi lang pala basta marunong tayong mag-English, masipag tayo sa trabaho, hindi lang pala ganun. Dapat din pala marunong tayong mag-Arabic, kasi sa susunod na vlog ko, ituturo ko sa inyo. Inshallah, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga gulay dito, ano ang makikita kong gamit dito sa kusina. Kung alam ko ang Arabic niya, kasi sorry, hindi ko din masyadong alam ang Arabic kasi gawa nga ng English yung amo kong lalaki. And even now, English pa din yung gamit ng pangalawang amo ko. So, hindi ako masyadong magaling mag-Arabic. Hindi ako marunong talagang So, inshallah, mag-subscribe kayo at i-subscribe nyo yung channel ko. Inshallah, ituturo ko sa inyo yung kung ano ang kung ano ang alam kong Arabic, i-share ko din sa inyo. Kung ano ang alam kong Arabic sa mga pagkain, i-share ko din sa inyo para may matutunan kayo kahit konti, lalo na sa mga unang salta or sa magpaplano pa lang mag-abroad na yun nga, mga first time na magpaplano pa lang mag-abroad or desidido talaga kayong mag-abroad, may mga kunting idea na kayo kung ano ang gagawin nyo at kung ano ang mga Arabic na mga pagkain na ito, kung ano ang mga Arabic ng mga